Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong paghahamon at minamaliit po yata na isang party list ng Bicol Saro Party List. Ito pong si Representative Terry Ridon. Mukha po yatang minamalit niya ang isang mayor ng Baguio na dati po itong general at marami pong kaalaman. Lalong-lalo po ito sa mga pag-iimbestiga. Hindi po ba? At may binabanatan po kasi ito ni Representative ito pong si Teroy o Terry Ridon mga katambay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Mayor Magalong mga kababayan. Dito po sa sagot niya sa hamon po ng isang mambabatas na nagmamagaling mga kababayan. Samantalang nasa kanila po ang issue ng isang damukal na korupsyon sa ating bansa sa loob ng 3 taon. Grabe po ang ginawa nila sa pera po natin. Pakinggan po natin si Mayor Magalong mga kababayan. Hindi umurong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa hamon ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na maglabas ng patunay hinggil sa kanyang sinabing 30-40% na kickback ng mga mambabatas sa mga flood control at infrastructure projects. Nagtataka nga ako bakit sinasabi na nagsasalita ako na wala akong naipakita pang ebidensya. Tuwing nagsasalita naman ako doon sa mga corruption, pinapakita ko naman yung mga ebidensya. Kaya lang, ang problema, hindi nila ina-appreciate. Binigyang diin ni Magalong na sa ilang pagkakataon ay siya mismo ang naging resource person sa mga investigasyon at naging saksi sa sistemang umiiral sa loob ng gobyerno at nakahanda itong humarap sakaling imbestigahan siya. Dagdag pa ng alkalde, kahit ang Pangulo ng Bansa, animoy may alam din sa anomalya. At siya nga hinihintay namin nung mag-initiate sila ng investigation. Siguro maganda rin siguro na i-request din nila si Presidente na humarap din. Kasi tingnan mo sa kanya bakit sinabi ni Presidente na mahiya kayo? Ibig sabihin, may alam si Presidente sa mga kalokohan nila. Marinding sinabi ng punong ehekutibo ng Baguio City na may government officials din akusang lumalapit sa kanya upang magbahagi ng impormasyon, pero takot silang magsalita sa publiko dahil sa banta sa buhay at negosyo. At kung sakali umanong magsasagawa ng investigasyon ang Kamara, ay wala raw pag-asang masusolusyonan ang problema. Wala akong hope dyan. Pero kung third party magkakandak ng investigation, yun talagang investigador, hindi yung mga mag-grandstand. Kasi hindi naman sila trained sa investigation dati naman ako CIDG, so alam ko kung paano ang investigasyon. Pero kung ang investigasyon nila, pakita lang sa tao, wala naman silang skills sa investigation. Sa huli, muling binigyang diin ni Magalong na handang humarap at magsilbing pinuno ng isang malayang investigasyon basta't bigyan siya ng otoridad sa mga investigative units ng PNP at NBI. Grace Dr. Leroy. Yan mga tamay, napakaganda pong hamon yan. Ayan, sinagot na po ang nagmamagaling po na party list ng Bicol Saro na si Terry Ridon mga tambay. Yan po, ang sagot kay Terry Ridon. Nagmamagaling. Akala mo mawala silang korupsyon mga bayan. Sila po yung isang damukalang korupsyon issue. Yan po yung pinatotohanan po ni Mayor Magalong mga katambay. At dito po sa sinasabi ni Mayor Magalong, talagang pati ang presidente ay may alam sa korupsyon na ito dahil mismo siya sa kanyang zona, di ba? Ano po sabi niya? Mahiya naman kayo. Di ibig sabihin, alam niya. Alam niya yung mga tao niya na sangkot dito. At napakarami po ito. Di po ba? Ito na po ang pagkakataon. Sana po, dahil na magbubuo po ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Sana po, ito na po yung pagkakataon, Senator Marcoleta, na gamitin nyo po na resource person o humiling po sana kayo o magbuo po kayo
ng malawakang investigasyon. Gamitin po sana ninyo, Senator Marcoleta. Pagtulungan po ninyo, Senator Marcoleta. Pagtulungan po ng inyong committee ng Senate Blue Ribbon. Ito pong mga pasabog at nalalaman po ni Mayor Magalong. At handa naman po si Mayor Magalong na isakripisyo niya po ang kanyang sarili para po sa malawakang investigasyon. Kahit po daw siya, kahit siya'y payag pamunuan, basta po bibigyan lang po siya ng suporta. Di po ba dahil dati po siyang CIDG generals at may kaalaman po siya sa mga malalalim na investigasyon. Katulad po ng ginagawa po ngayon na napakalaganap, 3 taong laganap na korupsyon sa ating bansa. Yan po. Maganda po ang offer, ang request na hinihiling ni Mayor Magalong. Sana po, dahil wala naman po tayong tiwala sa mga gagawing investigasyon ng Kongreso. Dahil po ang Kongreso ay nagbubuo rin po daw ng kanilang investigasyon sa flood control. Ano po ang mahihita natin sa mga congressman, mga kababayan? Kung sila po halos ang sangkot dito, napakaraming mga involvement, lalong-lalo po yung sinasabi ni Mayor Magalong, na halos lahat sila'y kumikita, nangungumisyon, kumikita sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung pinasasabong ni Mayor Magalong, yung mga sinasabi nga pong meron pang 7-7. Di po ba? Pag sumama ka sa mga ayuda, sa ayuda nation nila, ay tumataginting na meron kang pera na hawakang 7-7. 3-7. Ano po ibig sabihin ni Mayor Magalong? 7 million. Pagka 3-7, 21 million. Bawat congressman. Sasama ka lang, ha? Sasama ka lang sa grupo ng tinatawag na tambaluslos. Saan kaya nila kinukuha ang pera na yan? Kailangan po maimbestigahan yan. At napakarami rin po pinasabog ni Mayor Magalong. Di po ba? Na lahat po ng ginagawa ng Kongreso, lalong-lalo po sa mga ayuda, may mga tupad at kung ano-ano mga ayuda na ginagawa nila. Di po ba? May mga akap, kung ano-ano. Puro daw po yan korupsyon na dapat imbestigahan. Alam po ni Mayor Magalong dahil marami pong politiko na lumalapit po sa kanya, natatakot lang ipakita at ipaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Pero kung magkakaroon po ito ng suporta po, dahil kung sangkot po ang Pangulo dito po sa issue ng korupsyon ng flood control at sangkot din po ang tinatawag na tambaluslos at sangkot din dito ang Senado, mga kabayan, lalong-lalo na nung panahon ng 19th Congress. Hindi po ba? Sino pa kaya ang pagkakatiwalaan natin, mga kabayan, sa investigasyon na ito? Kaya yung sinasabi ni Mayor Magalong, walang mangyayari sa investigasyon na ito. Lalong-lalo kung ang mga politiko ay magpapapogi lamang. Magpapapogi. Pero wala pong mahatulan at makukulong. Di po ba? Meron man dito, mga tambay, yung sinasabi po na maliliit lamang. Pipiliin lang nila yung sinasabing magsasakripisyo sa issue ng flood control. Pero yung sinasabi ni Mayor Magalong, pati ang Pangulo ay may alam dito. Totoo naman po yun. Hindi po ba? Siya ang Commander-in-Chief. Lahat po ng korupsyon at kapalpakan ng kanyang gobyerno, siya po ang unang-unang mananagot dahil siya po ang mga nag-appoint. Siya po ang mga nag-appoint at nagtalaga dito sa mga tao na ito, lalo-lalo po sa tauhan niya sa DSWD. Hindi po ba? DSWD, itong DPWH, puro may issue po na korupsyon yan. DSWD, DPWH, at siyempre po, ito pong pinsan niya na isang damukal na issue na korupsyon, ang pinsan niya na hindi pa rin natatanggal at nananatili pa rin sa Kongreso. Mga kababayan, history po yan. Naging history po yan, mga tambay. Ang korupsyon po sa atin. 3 taon pa lang po ay nilubog na po tayo sa utang na hindi bababa sa 5 trillion ang naidagdag po sa ating utang. At mangungutang na naman po
ito pong 2026 national budget. Madadagdagan na naman po ang utang natin. Pero dapat po yan na imbestigahan. Tama po yung sinasabi ni Mayor Magalong. Malalim na investigasyon para makita po ang katotohanan kung saan po nila dinadala ang pera ng taong bayan, pati ang inuutang nila. Anong mga proyekto at sino-sino ang mga nakinabang at sino-sino ang mga kumita at sino-sino ang mga nagbulsa ng malalaking pera galing po sa taong bayan at galing sa utang na tayo ang magbabayad. Ayan po. Sana po ito po ay kunin o sinasabing samahan. Sana po ay ito po ay samahan ni Senator Marcoleta. Dahil umaasa po ang taong bayan kay Senator Marcoleta. Dahil po ang isa pong layunin ng Senador Marcoleta ay sugpuin ang korupsyon. At siya po ay lumalaban sa mga korap at korupsyon. Yan po ang pinagmamalaki niya nung siya po ay congressman at nanalo po bilang senador. Napakarami niya pong pahayag na susugpuin niya at ibubunyag niya ang korupsyon. Hindi po ba? Isa po yan sa kanya pong pinaglalaban ang korupsyon at syempre po masunod ang rules of law. Kailangan masunod ang batas. Hindi po ba? Yan po ang pangunahing pinaglalaban din ni Senator Marcoleta. Kailangan masunod ang batas. Batas ang masunod. At kailangan po may maparusahan. Kahit pa pangulo ka pa. Kahit pa speaker ka pa. Kahit mga senador ka pa. Kahit kapwa mo senador at kahit kapwa mo naging congressman noong mga panahon na yon, ay dapat pong managot. Ito na po ang pagkakataon, Senator Marcoleta. Ito na po. Napakatibay po na ebidensya itong mga hawak at nalalaman ni Mayor Magalong. Suportahan niyo po sana. Humihingi po kami ng suporta kay Senator Marcoleta. Dahil kayo po ang isa sa inaasahan ng taong bayan na magiging parehas at hindi po kayo kumikiling sa mali at laging tama po ang sinasabi nyo na inyo pong layunin sa bayan ay para sa taong bayan at kailangan manaig ang batas. Hindi po ba? Sana Senator Marcoleta, ang taong bayan, dahil wala na pong malalapitan ng taong bayan, dahil nung 19 Congress, wala po kami nakita halos na mga mambabatas na tumayo na may dignidad at may pagmamahal sa taong bayan. Sana po, ngayon pong 20 Congress, meron po sana senador katulad ng may hawak ng Blue Ribbon Committee o itong Blue Ribbon Committee na Senado sa pangunguna ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Sana po aksyonan niya at isama niya rin po sana sa mga resource person ito, si Mayor Magalong. At sana po ay magkaisa po sila lalong-lalo po sa malawak na investigasyon at suportahan po sana ni Senator Marcoleta ang mga hiling kung kukunin niya po itong isang witness, si Mayor Magalong. Sana po suportahan po lalong-lalo po sa malawak na investigasyon dahil may kaalaman po. Kailangan lang po ni Mayor Magalong ang suporta. Suporta po ng matataas na leader ng ating bansa. Kahit po senador, kayang-kaya naman pong gawin yan dahil separate body naman po ang institusyon po ng Senado sa executive branch, mga katambay. Sana po, yan lang po hiling natin. Sana magtagumpay at sana po lahat po ng korupsyon ng mga politiko, lalong-lalo itong grupo ng Bicol Saro Party List sa pangunguna po ni Terry Ridon, ay sana po ay mabunyag po sila sa lalong mabilis. Mabunyag po sana ang kanilang mga maskara. Mahubaran po sana sila ng maskara at mapanagot po sa batas. At siyempre po maibalik po ang mga ninakaw nila na pera sa atin, mga kabayan at sa bayan. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po mga kabayan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At sana po ingat-ingat po kayo, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa. At ganoon din po ang panalangin at dasal ay ibigay po natin pagkaisa po tayo sa panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Siyempre po ang dating Pangulong Duterte sa kabila po ng pinagdadaanan niya na sobrang panggigipit ng gobyerno na pinatapon po siya sa dahig sa ICC. Sana po malagpasan niya, mabigyan po sana siya ng kalakasan ng loob at maingatan po ang kanyang buhay
at madugtungan pa po ang kanyang buhay siyempre po nang makapiling pa po natin siya sa hinaharap at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.